So, to review our discussion last week, need nating i-review ulit yung Adventist belief about the Sabbath. Una, they assume that the early leaders from Adam to Jacob and his sons kept the Sabbath based on their understanding of Genesis 1:2 and Exodus 20:11, which says God rested on the seventh day creation. Yun ang kanilang nakagislang paniwala, assumption nila yan. Mula pa kay Adam may Sabbath na. Number two, the Adventists assume that the Ten Commandments are still God's eternal law for Christians, and that when Jesus spoke about the law in Matthew 5:17 to 18, he was talking about specifically about the Ten Commandments. Yun nga, Ten Commandments daw yung hindi lilipas, hindi nasisirain. Na-discuss na natin na hindi Ten Commandments yan, but he's talking about the sacred scriptures, the Old Testament scriptures. Number three, the Adventists assume that the apostles told all Christians to keep the Sabbath and that Gentile Christians universally o buong sanlibutan kept the Sabbath in the first century after Jesus' death, burial, and resurrection. Kaya pala, no wonder, after nung ating part 1, maraming mga Adventists nagko-comment sa ating video na dala na rin ng ignorance at walang kaalaman sa history. Masasabi mo na sila po ay mga Sabbath keeper din, lagi nilang sinasabi. Even without reading church history, without even listening sa ating video, ganun kaagad ang sagot nila. No? Kasi nga, in-spoon feeding sila ng mga pastor at ni Ellen White na makinig lang sa sinasabi ng mga pastor sa version nila ng history. Na ang lahat ng Kristiyano ay, at mga Gentiles, pagtapos mamatay ng apostol, lahat nag-kept ng Sabbath. At nakita nga natin sa history kung magpapakatotoo lang tayo at magpapakatalino, dahil nag-iingat nga tayo sa false teachings, tignan mo ang history. Yan naman, available naman yan kahit saan library. Walang sinasabing ganon. Hindi pinatutunayan ng history. Maging ang mga SDA na theologians, mga pastor nyo, tahimik lang sila. Pero they know about it, mga kaibigan. So, kung gusto nyo lumawak ang pag-aaral nyo, i-challenge nyo rin minsan ang yung faith. Number 4, the Adventists assume that the Pope and the Catholic Church changed the weekly day of worship from the Sabbath to Sunday sometime after Constantine ended Christian persecution with the Edict of Milan. Ni Constantine may mabuti rin siyang nagawa. Siya ang naging means at agent ng Panginoon para mabuksan ang Christianity within the Roman Empire during his time. Pero talagang wala akong patotoo kahit hanggang ngayon hindi na masagot kung ano yung pangalan ng Pope na nag-change ng Sabbath to Sunday. Number 2, anong date na change yung Sabbath to Sunday? Walang document sa history. Number 4, anong ecumenical council or church council nag-propagate ang Pope o nag-announce na he changed the Sabbath to Sunday? Sabi nila, yung Church of Laodicea. Ang Council of Laodicea ay 4th century. Dapat basahin nyo yung from 538 AD hanggang 1798 AD. Na ayon sa history nyo, yan yung tinatawag na papal authority supremacy. Yung 538 AD hanggang 1798. Wala naman. So, wala din sa history. They assume that Ellen G. White was correct when she had visions indicating the Sabbath became a crucial test for all Christians after Christ entered the most holy place on October 22, 1844. They believe the Sabbath will distinguish true Christians from the false one just before Christ's return, with those who don't keep the Sabbath, receive the mark of the beast, and persecuting those who do. Kumbaga, kakapaniwala, kakaulit-ulit nila ito sa kanilang pangangaral sa kanilang crusade sa church. Yung mga member, naging totoo na itong delusion na ito. Pero kung kayo magpapaka-honest, total, kayo mga Adventist, ayaw nyo naman magpaloko, no? Pag i-check nyo pa rin, pag binayaran kayo ng 1,000, tine-check nyo kung tunay, hindi. No? Pati mga documents, tine-check nyo kung tunay, hindi. But inyo i-apply sa religion. Dapat i-test nyo rin kung tunay o hindi itong sinasabi na belief ninyo. At ito nga ang ginawa natin, Brother Toto. We tested it. At sa tulong po ng mga church history or the history of the Christian church na ating binabasa, nakita natin, hindi pala ganun ang sinasabi ng mga church fathers at ng mga early historians. Kaya nga, pangbukas ng mata at isip sa mga mahal nating Adventist na talagang seryoso sa kaligtasan nila na hindi nagpapaloko. Meron kasi na bulag na ayaw na makakita. At merong bulag, karamihan ng bulag gustong makakita. Di ba?
Ngayon, sa religion, merong Adventist na ayaw na makakita, gusto niyang bulag na siya. Merong Adventist na gusto makakita at hanggang ngayon, maraming sumasali sa atin dito sa former Adventist na secret message sa atin na naniniwala sa message at gospel natin pinapaniwalaan. So what the Father says, last time, na-discuss na natin si Ignatius, na-discuss na natin si Justin Martin, na-discuss na natin si Barnabas. Ang next nating document na ipapakita to prove na ang mga early Christians na mga followers ni Jesus, katulad natin, ay nag-stop na sa pagkikip ng Sabat. Aside dun sa ating tatlong nabanggit last week. Ito namang ating babanggitin ay isang church manual. Church manual po ito ng early Christian church, pagkamatay ng apostol. At ang date na binibigay sa document nito, na didake, the teachings, ang ibig sabihin niya, ay AD 80 hanggang 100 AD. Napaka-early niya. Buhay pa yung mga tinuruan ni Apostle John na 7 churches during this time. No? At ang Didache ay pinapaniwalaang gawa ng isang Jewish Christian na may Jewish background dahil sa laman nito. Now, dapat kung ito ay Jewish Christian at ang Sabat ay dapat pangsundin, ay dapat mababasa natin dito, Sabbath keeping ang kanyang tinuturo. 7th-day Sabbath keeping. Pero hindi ganon. To give you the background, ayon dito sa Lexham Bible Dictionary, sa article na Didache, sabi dito, also known as the teachings of the 12 apostles, and known more fully as the teachings or Didache of the Lord to the Gentiles to the 12 apostles. It is an early Christian text dating to the 1st or 2nd century AD that contains the instructions about moral conduct and liturgy. Although viewed as non-canonical, ibig sabihin hindi part siya ng Bible, the Didache did not have the same level of authority in the early church. And it is part of a collection known as the Apostolic Fathers. Hanggang ngayon, ito'y binubusisi pa rin ng mga higher critics, mga scholars sa pag-aaral kasi they cannot deny the fact na ito ang early church manual ng Jewish Christianity. Hallelujah. Nag-survive ito. Now, tungkol sa araw ng pagsamba, liturgy, itong sinasabi sa Didache chapter 14, verse 1. On the Lord's Day, after gathering together, break bread and give thanks, having first confessed your sins so that your sacrifice may be pure. Yung Lord's Day po dito, of course, given the context at mamaya, babaka pa natin evidence, ay none other than the Lord's Day, the Sunday, not the Sabbath. Why? Kasi they are breaking bread. Saan nila kinuha itong pattern nito? If you remember, Acts chapter 20 verse 7, na ating pinag-aralan last time, ganito ang construction din ng sentence. On the first day of the week, we assembled to break bread. Paul spoke to them, and since he was depart the next day. So pagdating sa Didache, the Lord's Day, after gathering together, break bread and give them thanks. Dahil ang Lord's Day o yung tinatawag na hapunan o Santa Cena, the Lord's Supper, ito ay commemoration of Christ's resurrection on the day of Sunday. Kaya natural lamang po sa Acts 27 at itong mga later practice sa Didache, chapter 14 verse 1, na ang Lord's Day nila ay yung day ng resurrection ni Christ. Saturday is not the Lord's Day. That is the Lord's death. Patay siya nung Sabado. The Lord's Day, naging kanyag na terminology ito, lalo na during the 2nd century, because it commemorates the resurrection of Jesus Christ on the day called Sunday. Even the Adventist scholars cannot deny the fact. Sa mga commentaries ng SDA, they agreed and admit na ang resurrection happened on Sunday. So kung Sunday ang nag-resurrect, bakit
mali na sabihin ito'y Lord's Day. Kasi yun ang pagkabuhay niya. At doon inaalala yung pagbe-break ng bread. In fact, meron nga dalawa nung niresurrect si Jesus, may dalawang alagad na papunta sa Emmaus, alam mo yun, nasa Luke. Now that same day, 2 of them were on their way to a village called Emmaus, which was about 7 miles from Jerusalem. Together they were discussing everything that had taken place. And while they were discussing and arguing, Jesus himself came near and began to walk along with them. But they were prevented from recognizing him. It was as he reclined at the table with them that he took the bread, blessed and broke it, and gave it to them. Then their eyes were opened, and they recognized him. But he disappeared from their sight. Luke 24:13-16, 30-30. Then pagdating doon sa bahay ng dalawang disciple na ito, naghati-hati ng tinapay, pinutol-putol ni Jesus ang tinapay, sa kanila nakilala, si Jesus pala yun. And that is Sunday. Remember, yung dalawang kalagad sa Emmaus, from Jerusalem pauwi sa kanilang lugar, na sinamahan ni Jesus at doon siya nag-break ng bread, kaya siya nakilala that day was Sunday. Kaya napakahalaga ng Lord's Day as a commemoration of Christ's resurrection. Yan ang patotoo ng didache. Yan ang patotoo ng didache. Document from 1st century to 2nd century. Kaya nga masasabi ko nga kanina, we're so blessed na yung 1st century aside mga disciples after the apostles' death at yung 2nd century disciples, merong link between these two century. First and second, may link. Ano yung nag-link? Ay, una si Ignatius. Pangalawa si Polycarp na apostle ni Apostle John. Kasi early part of 1st century, pinanganak na si Ignatius, nakalong pa ni Jesus ng mga 30 AD. Nabuhay hanggang 2nd century. May link. At itong didache, link din sa 1st century, 2nd century. At nagpapatunay na walang Sabat ang mga Kristiyano. But, ang pinagyan nilang importance is the Lord's Day, not the Saturday, but the Sabbath. Kaya, as a guide sa didache, ang sabi doon, on the Lord's Day, sinasabi ron kung kailan nagme-meet ang mga Christians during the time ng isulat itong didache. Remember, it was authored by a Jewish Christian at siyempre, Jewish Christian siya, naniniwala na siya na ang Lord's Day ay dapat i-celebrate. And number 2, ano dapat gawin on the first Lord's Day? Pag nag-meet sila, they gather bread and giving thanks, indicating a communal Eucharist. Si Ellen White mismo sa Acts 27, sabi niya, that is Lord's Supper. Naging practice na ito. Naging practice na ito mula sa Acts 27, 1st century, hanggang pagtawid sa 2nd century. At ano naman po ang spiritual exposure na tinuturuan didache 14? They have to confess sin, their sins before they receive the communion. No? Sabi nga dito, first confess your sins so that your sacrifice may be pure. Di ba yan din sabi ni Paul sa Corinthians 11? So, then, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sin against the body and blood of the Lord. Let a person examine himself. In this way let him eat the bread and drink from the cup. For whoever eats and drinks without recognizing the body eats and drinks judgment on himself. 1 Corinthians 11:27-29. Yan sabi ni Paul. And that is also reflected here in the didache, the early church manual. Alam naman ng mga Adventist siguro kung anong church manual. At ang church didache ay mayroong 16 chapter. Yung 16 chapter is about the second coming, about the end times. Walang nabanggit doon kahit isa, ni minsan lang about Sabbath, the 7th-day Sabbath. It's a document. Sabi nga ng ibang mga scholar, ginagamit itong didache noon sa early church. Parang guidelines or church manual dun sa mga bagong convert. Kasi yung first chapter 1 hanggang 6, binasa ko kasi ito, ang chapter 1 to chapter 6 ng didache, naglalaman ng parang ethical and moral lifestyle na dapat gawin, particularly ng mga Gentiles. Ang tawag nila doon, 2 ways, dalawang daan. Daan liniwanag, daan ng dilim. Sabi ng mga scholars, yung pagtuturo about 2 ways, makikita yan sa mga early teaching method ng mga Jewish rabbis. Kaya natin masasabi na ito pong
Didache ay galing sa Jewish Christians na may background sa Judaism. Now, at sabi rin ng mga ibang scholar, na ang karamihan na kino-quote nito ay sa Gospel of Matthew. Hindi siya nagko-quote kay Mark, Lucas, hindi. More on Gospel of Matthew. Na ayon sa mga early church father, ang Gospel of Matthew ay unang isinulat sa Hebrew. Kaya pag titignan mo, ipaparallel mo yung sulat ng Didache sa Mateo, yung phrases, yung terms, mga terminology, halos pareho. So the fact, sabi nga ng mga ibang pag-aaral, mga recent scholars, yung pinagkuhanan ng source ni Matthew sa kanyang sulat at ang sumulat ng Didache, malamang iisa lang. They share the same information. So, talagang malakas ang evidence that this is first century. This is a first century document na pinapractice na ang Lord and never mentioned about Sabbath. Ang church manual ng Seventh-day Adventist Church Manual ngayon, bilangin mo yung word kung ilang binanggit yung Sabbath doon. Napakarami. Pero ito, walang binanggit na Sabbath. Church manual na early. Yun yung is interesting part na when you start to study history, you get to understand yung things that does not either align or things that need to be corrected doon sa present day understanding natin. Kasi nga may mga turo kasi na nung earlier days, katulad nitong mga sulat ni Ellen G. White, nagbabago-bago siya kasi nga eto personal opinion ko lang to. Kasi from 1844 up till today, marami ng mga discoveries, marami ng new lalo na sa interpretation, di ba? Tapos mga manuscripts. Tama. So nung panahon nila dun sa time na yung nila Ellen G. White, wala pa silang access. I think kahit na si William Miller, wala rin siyang access. That's why the way he interpreted yung Daniel and Revelation, it was according to his understanding and limited understanding kasi hindi rin siya aral doon sa mga bagay when it comes to hermeneutics, yung tamang way. No? So we just follow history. Ang advice namin sa mga Adventist sana gundin ko kayo, no? Huwag niyong pasunodin yung evidence sa inyo. Dapat kayo ang sumunod kung saan kayo nililid at dinadala ng kasaysayan. Nabanggit na natin yung tungkol sa Didache. Sinuportahan ito ni Ignatius. Sinuportahan ng Epistle of Barnabas na sabi ng the Nicene Father, the Epistle of Barnabas chapter 15 verse 6 to 8. We keep the 8th day or Sunday with joyfulness, the day also on which Jesus rose from the dead. Tapos, sinabi rin Justin Martyr, on Sunday, on which Jesus Christ our Lord, the same day, rose from the dead. Hindi lang po, ang Didache ay nag-iisa. Tapos si Tertullian, sa On Idolatry, chapter 14, Ad Nationes, we have our own solemnities, the Lord's Day, Sunday, we give joy. Magaling ang SDA mag-deny, magaling sila mag-refute, pero hindi sila magaling magtayo. At tayo naman, yung dinidinay nila, lalong nadadagdagan ng evidence mula sa mga church father.